What do you get when you threaten the president, the first lady, and the House Speaker? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. In a fit of rage, kasi hindi mo nakuha yung gusto mo, and you feel like you're being backed in the corner dahil sa mga pinaggagawa mo rin to get what you want and to let off some steam. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. The chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Sino nga naman ang sira sa ulo na panonoorin yung buong impeachment trial ni VP Sara na umaabot ng ilang oras over the course of 3 days every week for apparently 40 weeks o lagpas kalahating taon? Which means there is an estimated 6 months of waiting para malaman yung quote-unquote accountability kuno. Ang malalaman na lang natin is mako-convict ba? Now sa ikalimang linggo ng impeachment trial ni VP Sara, inumpisahan ng talakayin ang unang article of impeachment para sa mga di umano'y boxes ng ebidensya ng maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Napatunayan kasi na na-withdraw at nagastos ang 612.5 million pesos in confidential funds within a short amount of time, something the bank said are unusual but not necessarily suspicious. Ibig sabihin, hindi siya ganoon karegular na nangyayari, pero hindi naman ibig sabihin nun suspicious agad. Matapos ang 125 million pesos na cheque ng 4 na beses na winidraw ayon kay former Land Bank Manager Violeta Constantino. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw? Hindi po. Hindi niyo po alam na intel fund ito. Opo. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Ang medyo unusual nga lang daw is the fact na sa mga confidential funds, ayon kay former COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor na si Roderick Wamil, first time niya lang raw naka-encounter na ang ginagamit lang ay ang acknowledgement receipts dahil walang maipakitang opisyal na resibo. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala pong sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang
official receipt. Yes po, Your Honor. Bale, basta nasabi lang na natanggap at naipambayad ang pera ng gobyerno, walang nakalagay kung ano pa. Basta nabayad lang kahit kanino. Pinasa nila sa COA dahil walang opisyal na resibo. Ang tanong lang natin, and the problem is, kanino ibinayad? Lalo na kung, katulad na makikita natin mamaya, yung mga pangalan halatang gawa-gawa. Kahit nasabihin mo kasing confidential funds yan, it still needs proper documentation dahil kahit confidential, public fund pa rin yan that needs proper accounting. Kasi kung wala talagang way para makuha natin or malaman natin kung saan ginastos, pwedeng sabihin na lang natin confidential to. So, bakit ko sasabihin sa'yo kung saan ko ginamit? Baka mamaya, binulsa ko lang. Pero dahil nga confidential ito, hindi mo alam kung saan ko ginamit o kung saan ko ito nilagay. Tatandaan natin na confidential fund at intelligence fund ay still a public fund. Ibig sabihin, galing pa rin yan sa pera ng publiko. Galing pa rin yan sa pitaka ng publiko. Kaya dapat alam natin kung saan ito mapupunta or at the very least, yung ating mga audit officers. Ang tanong, sabi ng council, confidential funds yan. Bawal ang mag-reveal ng confidential information citing certain provision in the revised penal code, certain guidelines, which we haven't seen. Pag confidential funds ba, lahat ng information na hinihingi sa inyo, kagaya ng sang ginastos, yung milyon-milyon na yan sa medicine, bawal yan. Confidential yan. Pwede ba yun, Mr. Witness? Hindi po. Since ang confidential fund po ay public fund, so dapat po ay properly accounted po ito. And since ang involved po ay confidential fund, so it must follow the strict accounting and auditing guidelines po to prevent misuse. The utilization of such funds is generally confidential and classified by nature, which requires not only strong internal controls. Tama? Yes. Nakita ba natin sa mga dokumento na sinubmit ng Presidente, ng Vice President at ng Secretary of DepEd, nakita ba natin yung mga internal controls? Hindi po. Bakit? Pero hindi yun ang masyadong napagtuunan ng Pinas, kundi kung ano yung mga pangalang ginamit at pinagbigyan ng milyones. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please, pakibasa. The amount is 100... Council, it's Renan Piatos. Renan Piatos. 413. In the name of Nova Santos for the amount of 85,000 pesos. P-1-8-531 in the name of Miko P. Harina for 295,000 pesos. Again, P-1-8-643 in the name of Janice Marie Revilla. Na-investigate mo ba kung kamag-anak to ni Senator Bong Revilla? Patiting. P-1-8567 for 150,000 pesos. 12/23/2022. Parang hindi katiting ito. P-1-8-545 in the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023.
kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says andilim. I think you It's know the my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. is for Fiona Biong for 80,000 pesos. 12/22, 2022 also for payment of information. P-1-8-654 for Ronio Balsac for 70,000 pesos, and P-1-8-615 for Gabriel S. Bisaya for 70,000 pesos. 12/27/2020. Talagang napaka-witty ng mga pangalan na naimbento na lumagda sa mga acknowledgement receipts ni VP Sara para maggamit ang confidential funds for whatever purpose. Kasi nga, pwede naman siguro yung mga alias na lang ang gagamitin. Pero bakit may pirma nila? Yung alias ba nila may pirma rin? Bakit si Bato del Rosa, nung una, dinedefend na meron daw talagang piatos sa Davao, sa likod ng City Hall pa nga? Ang weird, di ba? So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagbubukas? Magtanong nga kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Kilala niyo? Maraming Piatos na sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman. Oo, mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan, may mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na non-existent yung tao niyan. Walang birth certificate. Ay, papahanap nga niyo kung pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-codename ka para pwede man gano'n. Pero pag sabihin mong Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Davao. You got me there. Okay, Yes. next question. Pero wag ka. Kahit na madalas ang nakalagay is reward for medicines, mga acknowledgement receipts, which is, by the way, suspicious. Dahil ang use lamang dapat ng confidential funds ay bayad sa confidential purposes. Ibig sabihin, yung mga kailangan ng mga sensitibong impormasyon, ibig sabihin, dapat related lang sa intelligence or confidential purposes yung pinaggagamitan ng confidential funds. Yung audit po ng confidential fund ng fourth quarter of 2022 of the OBP disclosed that, una, yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. So una, hindi compliant and physical and financial plan. Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under Item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under Item 4.8 of the Joint Circular. At yung items po na yun, Ano-ano ang mga items na yon? yung letter E po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. The use of confidential fund needs to have a proper confidential purpose. Pumunta naman tayo dun sa gamot, no? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. Paano yun? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit?
I wouldn't know po. Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Mr. Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa documents, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay. Kapag may mga di normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Joint Circular. Pero wag kayong mag-alala kasi Binoy is to the rescue. Kasi may banat na naman si Senador Robin Padilla as the defense lawyer ni VP Sara. Let's look at the timeline daw kasi ng paggastos ng pera. Maybe it coincides with something very, very nefarious. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Pangalawa, second check po, 125 million January 31, 2023. Tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. that, Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor.